Praise God, purihin ang Diyos na buhay. Narito po ang inyong lingkod, Pastor Charlie Lopez Isla, ng Armor of God Christian International Ministry. At isang kagalakan po na makasama ko po kayo ngayong evening prayer, na kung saan ay atin pong patuloy na ihilingin sa harapan ng Diyos ang ating mga panalangin. Ngunit bago ang lahat ay i-welcome ko muna ang lahat, ang Armor of God Christian International Ministry, mga kapatiran. Ganyan din ang the family of the Anointed One. Welcome. Ganyan din yung mga dating kasamaan 60th PC Battalion. Welcome po sa lahat. At gayon din sa mga kaibigan ko na nasa ibang bansa, yung nasa Amerika. Welcome din sila Brother Joel Landasabal, sila Bong Conanan na nasa Canada, si Brother Dario Agustin. Praise God, welcome. At sa aking mga kamag-anakan, ang Isla Clan, Family Isla, welcome mga minamahal kong mga kapamilya sa Isla Family. Praise God. At gayon din yung ating mga kapatid doon sa United Kingdom, si Sister Noreen at ang kanyang asawa. Welcome din po. At sa lahat-lahat ng maabot pa ng bidyong ito, welcome po. At hayaan, makiisa po kayo sa pamamagitan ng pananampalataya upang sa gayon, yung mga prayer po natin ay pakinggan ng Panginoon. As we continue to study the Word of God, then i-apply natin ito. Papakinggan tayo ng Panginoon at tunay nga po na pwede po nating maranasan ang himala ng Ama na nasa langit. So, bago ang lahat, manalangin po muna tayo, mga kapatid. Let us pray. Father God, in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth, patuloy, Panginoon, na hinihiling po ng iyong abang lingkod, Lord Jesus, ang pamamatnubay ng iyong Espiritu Santo. Salamat po, Ama, na marami. Tunay nga po, Ama, na napakabuti mo, na ikaw ay kasama namin. Nandito po kayo upang kami, Panginoon o Diyos, Lord, ay katagpuin. Iyo pong pagpalain, Panginoon, Lord, sa pamamagitan ng anointing mo, kapangyarihan ng Espiritu na nasa aming kalagitnaan, bawat kapatiran, Panginoon, bawat isa na lalapit sa iyo. Salamat po. Hayaan po kung ano mang hilingin nila, mga sakit at karamdaman nila, O Diyos, ay iyong katagpuin. At ito, Panginoon, O Diyos, Lord, sa habag at awa mo kay Kristo Jesus na iyong anak, ay pagagalingin mo po sila, Ama. Salamat muli, O Diyos, ng marami. Sa iyo ang kapurihan, karangalan, kadakilan, mahal naming Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So, sa oras na ito, hayaan po na patuloy po nating pag-aralan muna ang salita ng Panginoon. At yung pong ating pag-aaralan is hearing God's voice. Hearing God's voice. So, ang Diyos ba, ang tinig ba ng Diyos, ay maaari ba nating mapapakinggan? So, purihin ang Panginoon. Hallelujah. Sa ating pong pag-aaral ngayon, ay pagmuni-munihin po natin ang lahat po ng mga salita ng Diyos na ating pong mapakinggan upang sa gayon ay maunawaan natin kalooban niya. So, ito po ang kalooban niya. Ating pong pag-aralan. Hear God's voice or hearing God's voice. Is God still speaking today? Ang Diyos ba ay nagsasalita pa rin sa ating panahon? Posible ba na talagang marinig natin ang kanyang tinig? Maraming mga Christian leaders ay confused po sa mga araling ito o sa mga isyong ito. Merong naniniwala na ang Diyos ay maaari silang i-guide at magbigay ng direction kung ang isang mananampalataya ay nangangailangan.
Ang iba naman ay nagsasabi na ang Diyos ay nagsasalita lamang sa atin sa pamamagitan ng Biblia. Ito po'y talagang dapat nating paniwalaan na ang Diyos ay talagang nagsasalita sa ating panahon. Sa panahon natin na kung saan ay panahon ng Espiritu Santo. Kung paanong nangyari nung unang panahon ng Biblia. Ano kaya ang inyong pinaniniwalaan? What do you believe? Naniniwala ba tayo rito? Alam nyo, meron pong lumitaw 800 years, no? Bago dumating si Kristo. At ito po, ang tawag po rito sa sektang ito is Pseudepigrapha. Ayan. At yung samahang ito, ang samahang ito o sektang ito ay sekta ng mga Pariseo na lumitaw noong unang panahon, 800 years or more bago dumating si Kristo. At ang sektang ito ay nagtuturo na ang Diyos, kung ano ang naisulat sa 5 libro na isinulat ni Moses, ang Diyos ay nakapagsalita na. So, hindi na kailangan na anumang idagdag ay hindi na kailangan. So, they only believe that God spoke through the 5 books written by Moses. At wala nang dapat na idagdag pa. Alam nyo, sa ating panahon, parang ganito rin sa panahon natin. Tila baga, many church leader ay naniniwala sa gayunding doktrina. Na kung saan, take for example, yung ating pong panahon, yung mga tinatawag na modern day theological Pharisees, meron din po, no? At ang kanilang aral ay ang Diyos ay nagsasalita sa kanila kung ano ang naisulat sa Biblia. Beyond that, kung meron mang iba, ay ang Diyos could not speak anymore. Hindi na maaari pang magsalita pa ang Diyos maliban doon sa salita na matatagpuan sa Biblia. Ang iba naman, doon sa naisulat sa Biblia, ay wala nang dapat na idagdag pa. Kung anong naisulat, what the Bible is while the Bible is a finished book, at wala nang dapat na idagdag pa. No one should dare add anything, particularly sa tinatawag na canon ng Scripture. Ang ganitong idea, mga kapatid, it seems na isang idea na nagsasabi na sila ay naglilingkod sa isang bingi na Diyos. Na kung saan hindi po maaaring makapagsalita ang ganitong uri na kanilang pinaglilingkuran. At ito po ay naghari po ng lubos-lubos sa theological event sa ating panahon. At pinaninindigan nila kahit sila ay hanggat mamatay sila, idedepensa nila ito. Kung paanong idinidepensa ng mga nakaraang mga doktrina ng mga Pariseo. It seems na ganito rin po ang kanilang pagdepende o pagdepensa sa kanilang aral. Ngunit, kung ating pong mumuni-munihin, it seems to them na they refuse him that speaketh. Ibig sabihin, presently, na ang Diyos ay nagsasalita, kung ito ang kanilang panghahawakan, ay maaring i-refuse din nila, tanggihan din nila.
yung Diyos na nagsasalita sa kanila sa mga oras na ito. Praise God. Even in our days and time. Yan po yung nangyari, mga kapatid. At naisulat doon sa Hebrews chapter 12 verse 25. Na kung saan ang Diyos noong panahon po ng mga sinaunang mga tagapagturo, nagsasalita ang Diyos sa kanila pero hindi nila pinapakinggan. Basta ang papakinggan lang nila ay yung naisulat na at wala nang ibang dapat na idagdag. Kaya ang tinanggap lamang po nila sa mga panahon nila ay yung 5 aklat ng Biblia, yung naisulat ni Moses. Kung meron mang idagdag tulad ng mga Malakias, Jeremiah, Isaiah, ay hindi na nila tinatanggap ito. Hanggang doon lamang po sila. Doon sa 5 aklat ni Moses. Genesis, Exodus, Leviticus, Deuteronomy, Numbers. Yan lamang po ang kanilang pinaniniwalaan. So, ganun din po sa ating panahon. Maraming naniniwala na ang Diyos ay nagsalita sa pamamagitan ng whole Bible at wala nang dapat na idagdag pa. So ganito pong sitwasyon ng kanilang doktrina. It seems na they are serving a dumb God. Yung bang Diyos na hindi maaaring magsalita na. So purihin ang Diyos. Hallelujah. Makita natin mga kapatid, 7 times we are admonished. At ito yung mababasa natin ng lubos doon sa Revelation chapter 2 verse 7, 3 at saka 22. 7 times po yan. Ang sabi doon, mababasa natin sa Bible na yan, diyan sa Revelation na yan, na sinasabi, He that hath an ear, let him hear what the Spirit said. Pag sinabing, hear what the Spirit said, ito po'y present tense. Purihin ng Panginoon. So, nagsasalita ang Panginoon progressively, continually. At hindi po siya pwedeng i-stuck lamang sa isang panahon na kung saan ay doon lamang siya maaaring magsalita. At sa ating panahon, in the present day, and in the future, ay hindi na maaari siyang magsalita. So, we are confining God at binibigyan natin siya ng limitasyon. At tulad po ng isang ibon na kinukulong natin ang Diyos sa isang hawla sa kanyang pagsasalita. Praise God. Pero kung atin pong babasahin, mga kapatid, ay malalaman natin ang katotohanan ng Diyos talaga ay talagang nagsasalita until now. At ang kanyang pagsalita, kung siya nagsalita noong unang panahon, ay pwede pa rin siyang magsalita in this present age or in this present, ngayon po, maaari siyang magsalita. At pwede rin siyang magsasalita according in the future. Pwede niya rin pong sasabihin kung anong magaganap mangyayari in the near future. So, yun po yung Diyos natin. At ngayon sa ating pong pag-aaralan, kung bakit kailangan nating marinig ang tinig ang tinig ng Diyos. The need to hear. Ang sabi nga ni Jesus, man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God. Pansinin po natin yung word proceedeth. Ayan. Yan po yung matagpuan natin sa Matthew chapter 4 verse 4. Ito pong word na proceedeth, ito po yung nagsasalita sa present. Yung pong pangkasalukuyan. Nagsasalita siya sa pangkasalukuyan na pagkilos. Nang kahulugan nito na anuman ang nangyari sa mga nagdaang panahon ay maaari ding mangyari sa ating
panahon in the present and also will happen in the future. Tandaan po natin yan, mga kapatid. Kaya nga, yung word na yon na proceeded, ang verse could be translated ay na ganito: man lives by every word that has been spoken and continues to be spoken by the mouth of God. So yun po, no? Yun po ang talagang literal na mapanghahawakan po natin na naisulat. Praise God. Ang sabi sa Tagalog, ang tao ay mabubuhay sa bawat salita na sinalita at patuloy na sasalitain sa pamamagitan ng bibig ng Diyos. So makita natin ang Diyos na nagsalita sa mga nagdaan ay siya rin nagsasalita sa pangkasalukuyan. At siya ay patuloy na magsasalita tungkol sa mga hinaharap. So, dito po mapupunan natin, mapapansin natin sa ating pinag-aaralan ngayon na ang Diyos ay hindi talaga pipi. Amen. At yun naman po talagang totoo eh. Ang Diyos na ating pong nakilala, pinaglilingkuran, ay hindi po talaga pipi. Ni hindi rin siya bingi. And since na ang topic natin is ay tungkol sa tinig ng Diyos, ay maaari pa rin nating mapakinggan. So, hindi po siya pipi. Amen. He is not a dumb God. So, this is not to say the Bible is still being written and we need to add to it. No, hindi po yun ang ibig kong pakahulugan, mga kapatid. At hindi ko ito maaaring paniwalaan. Ang Biblia ay nagtuturo sa atin, gayunman na ang Diyos ay nagnanais ng bayan niya na kanyang pwedeng tirhan at pwedeng makapiling. Gaya nga po ang sinasabi diyan sa 2 Corinthians chapter 6 verse 16. So ang sabi, living epistle known and read by mankind. Yan naman ay nasa 2 Corinthians chapter 3 verse 2 and 3. Mga kapatid, we are living epistle. Amen. At tayo po ay nababasa ng sinuman dahil meron tayong kapahayagan na naririnig. At dahil sa kapahayagang iyan na natin pong naririnig, tayo po ay patuloy na tumatalima sa bawat salita na ating pong naririnig. Dahil yung pong ating pinaglilingkuran ay hindi patay, kundi buhay siya. At dahil siya'y buhay, ipinapaabot niya sa atin yung kanyang tinig at naririnig natin ang kanyang tinig na nagsasalita sa kaloob-looban ng ating puso. So, tayo po ay nais ng Panginoon na maging bayan na maaari niya pong tirhan. At kapag ang Diyos ay nakatira sa atin, at dahil siya'y buhay, then we can hear His voice. Maririnig natin ang kanyang tinig. So, panghawakan natin ito, mga kapatid. Amen? Meron tayong buhay talaga ng Diyos na pwedeng magsalita sa atin. Amen. Ngunit, papaano natin maririnig ang tinig ng Diyos? Alam nyo, we can only live, have the life and blessing of the Lord sa ating iglesia ngayon.
sa pamamagitan ng pakikinig ng bawat salita na patuloy na nanggagaling mula sa bibig ng Diyos sa ating mga puso. So ang Diyos, pwede po natin siyang marinig at siya'y patuloy na magsasalita. Saan? Doon po sa ating mga puso. At kapag narinig po natin siya, hindi po siya titigil. Magpapatuloy po siyang magpapahayag. At dahil dito, naririnig po natin ang kanyang tinig. Kaya tayo po'y nagiging masunurin. It is because meron buhay na nagsasalita sa atin at lagi niya tayong kinakausap. At sa pangungusap niya, dahil siya'y buhay, tayo po'y tumatalima dahil confirm po sa puso't isipan natin na ang nagsasalita ay walang iba kundi ang Diyos. Amen. Praise God. Now, magpatuloy tayo. Ang mga bagay nito ay dapat po na talagang patuloy na maganap, mangyari sa buhay po natin. Bakit? Number 1, to know God's will, para malaman natin, mabatid natin ang kalooban talaga ng Panginoon. Kung mag-i-stop ang Panginoon na magsalita sa atin, hindi na natin malalaman kung ano talaga ang kalooban ng Diyos. At kailangan po, kung nais po natin malaman ang kalooban ng Panginoon, hayaan po natin na magsalita siya sa ating mga buhay, sa ating mga puso. Yun po yung patunay na ang Diyos natin pong nakilala ay talagang buhay. Amen. Amen. Ang bawat iglesia o sa mga tagapanguna sa iglesia na kanila pong hinaharap ang ganitong mga katanungan, what does God expect me to do? And what am I to live up to God to do? Where does my responsibility and God's begin? So yung mga tanong na yan, mga kapatid, isa pong katanungan na dapat po nating itanong ng lubos-lubos sa ating mga puso at sa ating mga isipan. At kapag naunawaan po natin, then malalaman natin na talagang kailangan talagang mapakinggan natin ang tinig ng Diyos. Kasi kung hindi natin mapakinggan ang tinig ng Panginoon, yung po mga expectation na yan, o yung mga katanungan na yan, ay mananatiling puzzle. Gusto nyo ba na naglilingkod tayo na ang ating isipan, ng ating puso ay palaging puzzle? Lagi na lamang naroon ang confusion? Then we need to hear what the Lord wants us to be. Ang sabi nga ng scripture, sabi niya, not by might nor by power, but by my spirit, says the Lord. Nandyan po yan sa Zechariah chapter 4 verse 6. So makita natin na ang Diyos ay nagsasalita. At sa kanyang pagsasalita, sinabi niya na hindi sa pamamagitan ng lakas, not by might, nor by power or kapangyarihan, kundi sa pamamagitan ng aking espiritu. So ang Diyos talaga ay nagsasalita dahil siya ay espiritu. At ang salita ng espiritu ay mapapakinggan natin. Lalong-lalo na kapag ang ating espiritu ay mayroong buhay. Brothers and sisters, doon po sa mga hindi nakakaunawa ng Diyos po talaga ay maaaring marinig ang kanyang tinig, ay iyaong mga tao po. Ito ang pakatandaan nyo po. Kaya hindi nila mapapakinggan ang tinig ng Diyos ay sa dahilang hindi pa sila naipanganak na muli. Dahil ang kapanganakan muli ay nangyayari dahil ang Espiritu
ay kumilos sa buhay nila at sila ay ipinanganganak ng Espiritu. Kaya mga taong hindi taglay ang Espiritu ng Diyos, tunay na hindi mo mapapakinggan talaga ang tinig ng Diyos. Kaya yung mga sinaunang mga Kristiyano, noong mga panahong hindi nila mapaniwalaan ng Diyos ay maaari pang magsalita progressively, ay na-confine po sila sa isang cave. Ibig sabihin, hawla. Na-confine sila sa isang hawla na kung saan doon sa hawla na yon ay hindi pwedeng marinig ang tinig ng Diyos. Ngunit dahil dito, maaring sa dahilang hindi sila talaga na ipapanganak pa. So, we need to understand yung word na kapanganakan. Ang word na kapanganakan ay kilos at galaw ng Espiritu. Ng isang tao ay maaaring maipanganak na muli kapag ang isang tao ay nagsisi sa kanyang mga kasalanan ng tutuhanan sa kanyang puso. At dahil sa habag at awa ng Diyos, ang Espiritu ay lumulukob sa kanya at siya ay binibigyan ng totoong kapanganakan. At ang kapanganakan ito, it is because nakita ng Diyos ang puso ng isang taong nagmamakaawa sa harapan ng Diyos. At dahil dito, ang Espiritu ay gagalaw. So ito po yung panahon na ikaw ay isinisilang sa Espiritu, kapanganakang muli. So, because ikaw ay napanganak na muli, maaari mo nang marinig ang tinig ng Diyos. Kaya nga, sabi doon, not by might nor by power, but by my Spirit, says the Lord. Says the Lord. So, nagsasalita ang Panginoon. Amen. Nagsasalita po siya. Ang iba ay nagsuggest sa teaching, God will do it all by His Spirit and we need do nothing. Ito po ay mali namang maling paniniwala naman. Na ang Diyos ay kikilos at sa kanyang pagkilos ay hindi natin kailangan pa na gumalaw pa ng anuman. Alam niyo mga kapatid, meron pong turo dito ang Panginoon. Sabi, on the other hand, Jesus said, that servant who knew his Lord's will, neither did according to his will, shall be beaten with many stripes. Yan po yung nasa Luke chapter 12 verse 47. Ito po yung nagtuturo na ang Diyos ay tunay nga na binibigyan niya ng responsibilidad ang mga servant ng Panginoon na nakakaalam ng kanyang kalooban na to implement or do the will of God. So, ang nais ng Panginoon na kapag narinig mo ang tinig niya, kailangan you need to obey. You need to do an action. At yun po yung mga responsibilidad po natin. Okay. Paano po natin ma-reconcile yung tension na ito between God's sovereignty and the church leader responsibility? Kasi merong pinangahawakan kasi ang mga tagapanguna ng iglesia na contradicts doon sa kalooban ng Panginoon. Dahil ang nais ng Panginoon na siya ang manguna at hindi po tayo. Praise God. We can easily resolve ang mga problemang ito by examining Jesus' word. Atin pong i-examine ang salita ng Panginoon. Ang sabi, that servant who knew his Lord's will, neither did according to his will, shall be beaten with many stripes. Luke 12:47. Jesus contrasts this with the servant that knew not his Lord's will. That servant shall be beaten with few stripes.
So yung nakakaalam ng kalooban ng Panginoon at ito'y hindi niya ginawa, mananagot siya sa Panginoon. At yun namang hindi nakakaalam ng kalooban ng Diyos at hindi niya ginagawa ang kalooban ng Panginoon, ay makakatanggap din ng palo mula sa Panginoon. Ayon dito sa ating pong pinag-aaralan. So yung pong tumanggap, no, ng kalooban ng Panginoon at ito'y hindi niya ginawa, at yung pong isang servant niya na nakatanggap ng kalooban ng Panginoon na hindi niya alam at hindi niya rin ginawa, ay halos the same din po ang kanilang kalalagyan. Both of them will also be punished. Kaya lang ang pagkakaiba, yung isa, he shall be punished with many beating. Paparusahan siya ng maraming palo. Samantalang yung isa na hindi niya alam ang kalooban ng Diyos at hindi niya ginawa, papaluin din siya, pero less po ang pagpalo. So makita natin, both ways you get a beating, parehas silang papaluin. If you know and don't do, and if you don't know and don't do, both will be punished. Gusto ng Diyos sa mga tagapamahala ng iglesia who know and do their Lord's will. Yun ang gusto ng Panginoon. The will of God must be established without the limits. Amen? Gusto ng Panginoon na may establish ito sa buhay ng mga servant niya at makita nila yung great responsibility. Kung hindi natin alam ang kanyang kalooban, we will be judged. Amen? Yes, we will be judged less harshly. Though we will still be judged. To do the will of God, we must know His will. To know His will, we must hear His voice. Kaya nga, kung gusto mong malaman ang kalooban ng Diyos, you need to hear God's voice. Kailangan mong marinig ang kalooban o ang tinig ng Diyos. Kailangan mong marinig ito. Praise God. Amen. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Naalala ko, nung bago pa lamang ako na mag-evangelize, meron akong formulang ginagamit sa pag-i-evangelize. At ang mga formulang yan ay ang mga sumusunod. Yung pong number 1, you are a sinner. Yan, ginagamit ko yan palagi. Romans 3:23. Then, ikalawa, yung penalty of sin ay eternal hell. Romans 6:23 po yan. Then, ikatlo, Jesus bore your penalty for sin on the cross. At yung pong ika-apat, kailangan mong tanggapin si Jesus. Receive Jesus and you will be saved. John 1:12. Ito po yung mga formula kung paano mag-win ng mga kaluluwa. But brothers, nung aking in-apply ito, it seems that it is ineffective. Walang power. Walang na born again. Ineffective. Bakit, mga kapatid? Kasi nais ng Panginoon na ma-establish natin sa ating puso ang marinig talaga ang tinig ng Diyos. Ma-establish natin yung kalooban ng Diyos, na malaman natin o alamin natin ang kalooban ng Diyos. At ang pag-establish nito is by hearing the voice of God. Minsan, nagsasalita ang Panginoon sa maraming mga leaders ng iglesia. Pero still, hindi nila ito tinatanggap kasi hindi nila nauunawa ng mga bagay na ito. Marahil baka hindi pa sila talaga masabing born again, sapagkat yung pong
tanggap lamang po nito ay yung mga taong born again. Yung buhay na ang kanilang espiritu sa harapan ng Panginoon at tinatanggap nila anumang ipinapahayag ng espiritu sa kanila. Kaya nga doon sa 1 Corinthians chapter 2 verse 14, ang tao na hindi nagtataglay ng espiritu ng Diyos ay hindi niya maaaring tanggapin anumang mga bagay na ipinahayag ng espiritu sa kanya. Kasi ang mga bagay na yan ay kamangmangan. At ito'y kailanman ay hindi niya matatanggap sapagkat itong mga bagay na ito ay mga bagay na nanggaling sa Espiritu. Brothers, maaari pa nating marinig po sa ating kapanahunan ang tinig ng Diyos. Amen. Amen. Nung nag-umpisa uli ako na lumapit talaga sa Panginoon, hindi ko na masyadong ini-apply yung formula na yon ng way of evangelism. Bagkos ang ginawa ko po, mga kapatid, ay nakipag one-on-one ako talaga sa harapan ng Panginoon. Kinausap ko ang Panginoon hanggang sa isang panahon ng paghahanap sa presensya ng Diyos ay bigla na lamang po akong nagkaroon po ng tinatawag na buhay na makipagniig sa Diyos. Gulat na lamang ako, yung mga salita na sinasabi ko sa Kanya ay punong-puno ng meaning o kahulugan na nanggaling na sa puso ko. Naramdaman ko na lamang ang mga luha sa aking mga mata ay tumutulo na. Hanggang nakita ko ang sarili ko, nakasubasob na lamang sa ground at nakataas ang mga kamay na umiiyak sa kanyang harapan. At doon po naririnig ko ang tinig ng Diyos sa pamamagitan ng kapahayagan ng Espiritu. So, nung ako'y matapos manalangin, paglabas ko po ng bahay, inudyokan ako ng Espiritu at narinig ko ang tinig ng Diyos. Sabi niya sa akin, ibahagi mo ang salita ng Diyos sapagkat ang taong yan ay aking hihipuin. So sumunod po ako doon sa narinig ko, sa natinig ng Panginoon. Alam nyo, yung mga tao na aking pinapahayagan ng mga salita ng Panginoon, purihin ng Diyos, nakataas ang kanilang mga kamay, tumatanggap sa Panginoon, tulo ang mga luha, sapagkat ang Diyos ay nagsalita sa pamamagitan ng aking bibig na nakaabot sa kanila. Narinig din nila ang tinig ng Diyos. Kaya napakahalaga po na marinig natin ang tinig ng Diyos. Walang totoong evangelism, walang totoong mako-convert sa Panginoon na mga tao. Walang totoong paglapit sa Diyos kung hindi mo talaga maririnig ang tinig ng Diyos. Kaya kailangan mo, kapatid, na marinig ang tinig ng Diyos. Exercise that. Maaari nyo rin pong marinig ang tinig ng Diyos. Kaya nga po, one time, kapag ako po'y nanalangin at naririnig ko ang tinig ng Diyos na ang sabi niya sa akin, ipasundo mo si ganito, agad po akong tumatalima. At sa akin pong pagsunod, may himalang nangyayari. Tulad na lamang po yung lumpo. Sabi ng Panginoon, pagkatapos kong manalangin, narinig ko ang tinig ng Diyos. Sabi ng Panginoon, ipasundo mo yung lumpo dyan sa Engineer's Hills, sapagkat siya'y aking hihipuin. Sabi ng Lord. Kaya nung sumunod po ako, dahil talagang dinig ko yung tinig, kinausap ko yung isang kapasturan. Sabi ko, sunduin mo nga yung Elmer ang pangalan dyan sa Engineer's Hills na lumpo, sapagkat narinig ko, pagagalingin siya ng Diyos. Nung sumunod po yung pastor, sinundo niya po yung nagngangalang Elmer na lumpo. Praise God. Pagdating po ng taong yon, pagbaba niya, nang ibaba na po siya sa tricycle, inilagay siya sa upuan at
bit-bit siya ng 2 tao na ipinapasok po sa church, iyak ng iyak po yung lumpo. Praise God. Purihin ang Diyos. Buhay ang Panginoon. Marahil nagsasalita rin sa kanya ang Diyos. Kaya hindi niya po mapigilan ang hindi umiyak. Praise God. Alam niyo po ang nangyari? Minsan, nung ako umakyat na sa entablado, narinig ko uli yung tinig ng Diyos. Sabi ng Lord sa akin, ituro mo ang iyong daliri sa kanya at sabihin, tumayo siya at lumakad. Ginawa ko po yun. Pagturo ng aking kamay sa kanya, sabi ko sa pangalan ni Jesus, tumayo ka at lumakad. At yung pong lumpo na hindi nakakalakad ay bigla pong tumayo na umiiyak. At nung sinabi ko muli na humakbang siya, iniakbang niyang kanyang paa. Then, patuloy na inakbang ang isa hanggang sinabi ko, tumakbo ka. At nagtatakbo po yung lumpo. So, napakahalaga po na marinig natin ang tinig ng Diyos. Gusto mo bang maranasan ito? Gusto mo bang marinig ang tinig ng Diyos? Kailangan kang maborn again. Kailangan marinig. Kailangan talaga, kung nais mo talagang maglingkod sa Panginoon, kailangan marinig mo ang tinig din niya. At maririnig mo lamang ang tinig ng Diyos kapag binuhay ng Panginoon ang Espiritu mo. Ibig sabihin nito, binigyan niya ng kapanganakang muli ang Espiritong patay. Isinilang niya muli doon sa kaharian ng langit. At pagkatapos, doon po nagkaroon muli ng buhay ang iyong espiritu na ipanganak kang muli. At doon po mag-uumpisa na maaari mo nang marinig ang tinig ng Diyos. Amen? Meron pa isang karanasan, hindi ko na po babanggitin pangalan niya. Isang babae po siya. Nung ako po ay nagturo tungkol dito, na kung pwede ba nating marinig ang tinig ng Diyos, pinakinggan niya po yung teaching na ito. At habang ako ay nagtuturo noon, ay talagang lubos na ikinilig niya ang kanyang pakinig. At habang siya ay nakikinig, maya-maya po, yung babaeng yon ay napuspos ng Espiritu Santo. Iyak ng iyak. Dahil nag-start po siyang mapakinggan muli ang boses o tinig ng Diyos. Alam nyo? Purihin ng Panginoon. Nagalak nga ako sa kapatid na ito eh. Mula nung marinig niya ang tinig ng Diyos, lagi po siyang naghihintay na pakinggan muli ang tinig ng Diyos. Hanggang isang araw, sinabi sa kanya ng Diyos na mag-fasting ka. So nag-fasting siya ng 3 araw. Nakakatuwa ang babaeng ito. At maya-maya, narinig na naman niya ang tinig ng Diyos. At ang sabi ng tinig ng Diyos sa kanya, sabi sa kanya na sumakay ka ng motor. At habang nakasakay siya sa motor ng kanyang asawa, sabi ng asawa, saan ba? Sabi ng Lord, diretso lang. So napapakinggan niya ang tinig ng Lord. At sa kanilang paglalakbay, nakaabot po sila sa isang lugar na kung saan sabi sa kanya ng Espiritu, bumaba siya. At nung siya bumaba, meron pong taong sumalubong sa kanya. At ang sabi, ikaw ba ang sinasabi? So sabi niya, oo, ako nga. Imagine, hindi naman niya kilala yung tao. At galing siya sa Taguig. At yung taong yon naman ay taga Malabon, Nabotas. Praise God. At sila'y nagkita roon. Ikaw ba ang sinasabi ng Panginoon? Oo, ako nga. Maya-maya, sa pagtalima ng kapatid nating ito na babae, habang siya po'y naglalakad, nung lingunin niya uli yung lalaking iyon na nakausap niya, nawala na po siya. Pagkatapos na may ituro yung kanyang pupuntahan. Yung pala, tinig ng Diyos na narinig niya ay dinala po siya sa isang bata na mayroong sakit na karamdaman. At pagkatapos, pumasok siya doon sa bahay at ipinanalangin niya po yung batang babae na yon. At alam nyo, pagkapatong niya ng kamay, instantly nakatanggap po ng healing power yung bata na yon na may sakit. At siya'y instantly gumaling. So napakasarap po na marinig po natin ang tinig ng Diyos.
Kailangan marinig po natin ang tinig ng Diyos. Kayo pong mga mananampalataya na naipanganak na sa Espiritu. Marahil naririnig nyo rin ang tinig ng Diyos pero binabaliwala nyo. Mga kapatid, ito na yung pagkakataon. Bumalik ka sa panalangin. At maririnig mo audibly. Talagang maririnig mo ang tinig ng Diyos. Audibly. At dahil dito, na malakas na tinig ng Diyos sa iyo, susunod ka at sa iyong pagsunod, makikita mo ang kapangyarihan at kabutihan at paggabay ng Diyos na buhay. So sa oras na ito, manalangin po tayo para marinig po natin ang tinig ng Diyos. Amen. Kailangan ma-born again ka. Kung gusto mo, ang panalangin natin ay maging isang mabangong samyo sa harapan niya. Maging anak ka muna ng Diyos. Kapag ginawa mo ito, yung Diyos na hindi mo nakikita ay magiging ama mo, tatay mo siya. At siya ang magbibigay ng kapanganakan muli sa iyo. Ito po yung sinasabi ng Biblia doon sa John chapter 3, verse 3 hanggang 5 na kailangan tayong may panganak na muli. Saan? Sa tubig at sa Espiritu. So, yung kapanganakan po natin is a work of the Spirit. At yung tubig na sinasabi doon, ito'y sumisimbolo doon sa salita niya na iyong naririnig. Dahil yung salita ng Panginoon, ito po yung naglilinis sa ating mga budhi, sa ating isipan, sa ating mga kasalanan kapag inunawa natin ito. Sapagkat itong tinig na ito o salita ng Diyos, ito po yung nagpapalaya. John 8:32, you will know the truth and the truth shall set you free. Ibig sabihin nito yung pag narinig mo ang salita niya ng katotohanan na ito, ang salita ng katotohanan, makakalaya ka. So magkakaroon po ng patuloy na pagkilos ang Diyos at doon mag-uumpisa na maririnig mo na rin audibly, malakas na tinig na papasok sa iyong puso na magbibigay sa iyo ng lakas ng loob upang tukdin, sundin ang kalooban niya. If you want to be to hear the voice of God, sige po, pumikit po kayo. At kayo po ay aking ililid muna sa isang maikling panalangin ng pagtanggap. Kung maaari, taas ninyo ang inyong mga kamay. Sige, taas ko rin po ang aking mga kamay. At habang kayo po ay nakapikit, pumikit po tayo. Sumunod po kayo sa isang maikling panalangin. Sabihin niyo, Panginoong Hesus, sa oras na ito, nais ko na ako'y maligtas. Nais kong mapakinggan ang tinig mo na maaaring magpalaya sa aking buhay. Salamat po, Jesus. Pinalaya mo ako. Panginoon, patawarin mo ako sa aking mga kasalanan at linisin at pinaghahari na kita mula ngayon, magpakailanman. Salamat sa kapanganakang muli na naranasan ko ngayong gabi sa pangalan ni Jesus. Amen. Kung ito'y pinanalangin mo sa puso mo at sumunod ka sa isang maikling panalangin, then you are now born in the Spirit of God. Na ipanganak ka sa Espiritu Santo. At yung Espiritu Santo ang magsasalita sa iyo. Kakausapin ka ng Espiritu Santo. Kung ikaw'y natutulog, kakausapin ka ng Espiritu Santo. Kung ikaw naman naglalakad o nagluluto, anuman ginagawa mo, kakausapin ka ng Espiritu Santo. Ibig sabihin nito, yung tinig ng Lord ay magiging audible voice sa iyo. Maaari mo ring marinig ang tinig ng Diyos doon sa kaloob-looban ng iyong puso. Amen. Hindi siya audibly, pero still small voice sa puso mo na nagsasalita. At kapag sinunod mo yun, miracle will happen. Amen. Kaya ugaliin po natin na mapakinggan po natin ang salita o ang tinig ng Diyos. So sa oras na ito, dumako na po tayo sa ating panalangin, sa ating mga prayer request. Sa oras na ito, sige, pumikit po tayo, lahat po tayo. Father God, nakikita mo, Panginoon, Lord Jesus, ang maraming mga taong ito nakikinig, Panginoon, sa mensaheng ito, Panginoon, Lord Jesus. Lord God, alam ko po, O Diyos, sila'y palalayain mo, Panginoon.
At patuloy, Panginoon, aabutin maraming mga taong ito, O Diyos, upang sila ay ma-born again, Panginoon. At aabutin mo po sila, Panginoon, upang ang kanilang mga panalangin, Panginoon, ay pakinggan mo. Yes, Lord. Ang iba sa kanila may sakit at karamdaman, malubha, Panginoon. At akin pong itinataas, Panginoon, mga tao, Panginoon, O Diyos, Lord, sa oras na ito na nakatunghay ngayon, Lord Jesus, patuloy, Panginoon, ipagkaloob mo, Panginoon, ang healing power ng Espiritu Santo, ang Espiritu Santong nagpapagaling, Panginoon, sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. At sa oras na ito, lahat po kayo na nakatunghay, manampalataya po kayo. Hihipuin po kayo ng Panginoon. At kapag kayo hinipo ng Panginoon, makakaramdam kayo na mayroong pumapasok dyan sa inyong mga kamay na parang tila baga kuryente. Praise God. At minsan na parang binuhusan kayo ng isang malamig na tubig. That's the Holy Spirit. At minsan naman may pumasok sa inyong katawan na napakainit. Hindi mo makontain ang init, grabing init. That's the Holy Spirit. At iba-ibang manifestasyon ng Holy Spirit. Minsan, habang ikaw nakikinig, praise God, sa panalangin ay hindi mo na lang makontrol na yung tinatawag na pag-iyak, hindi mo makontrol, iyak ka ng iyak, purihin ng Panginoon. That's the work of the Holy Spirit. At sa oras na ito, ako'y nanampalataya ngayon ng bawat isa sa inyo na katunghay ngayon, makakaranas yung aking sinabi. Iba-ibang manifestasyon. Pero the same Spirit who works with signs and wonders, miracle and healing. At sa oras na ito, kapatid, habang pinapakinggan mo ang panalangin ito, sige, sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, magsilaya kayo sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Ngayon din, tinutunaw ko anumang mga sakit at karamdaman na nasa physical body ng mga nakatune in, nakapasok, Panginoon o Diyos, upang pakinggan ang salita mo, Panginoon o Diyos, Lord. Hallelujah, sa bidyong ito, in the name of Jesus Christ. Lord Jesus, puspusin mo sila, yakapin mo po sila, Ama. Salamat po, Ama. Oh, napakabuti mo, Ama. Ramdam namin, Panginoon, Lord, ang lamig ng iyong yakap, Panginoon, O Diyos. At ang init ng Espiritong Banal, Panginoon, ramdam po namin, Panginoon, O Diyos, Lord. Salamat po, Ama, na marami. Salamat po, O Diyos, Lord Jesus, salamat. Sa mga kapatid, hindi nila makontain ang glory ng Panginoon. Tulo ng tulo ang kanilang mga luha sa kanilang mga mata. In the name of Jesus, that is the work of the Spirit. Hallelujah. Oh Jesus, increase your glory. Increase your power in this place. Oh Holy Spirit, salamat. Let Jesus Christ, hallelujah, to be magnified. Right now, Lord, to be magnified and to be exalted, Lord. Salamat. Salamat. Salamat sa healing power. Oh, yes. Yes. Ang sa oras na ito, merong isang nakatunghay, meron siyang bukol. Hindi ko alam kung saan yung bukol, but God knows it. But ito'y sinabi ng Espiritu Santo na merong bukol ang isang nakikinig ngayon. In the mighty name of Jesus, hallelujah. Ilagay mo yung kamay mo doon sa bukol na meron ka dyan sa physical na katawan na yan. Lord Jesus, habag at awa ang kailangan po ng mga anak mong nakatunghay. Lahat po sila, O Diyos. Yes, lahat po sila na nakatunghay. Yes, gawan mo sila ng himala mo, Ama. At ang kapangyarihan ng Espiritu Santo ay dumaloy ngayon. Ang kapangyarihan ng Espiritu Santo sa pangalan ni Jesucristo. Salamat. Take the healing. Take the healing touch and the power of the Holy Spirit. Yes. Hallelujah. Thank you, Father. Salamat po, Ama, marami. At tunay nga po akin pong itinataas din, Panginoon, ang aming bansa, ang aming Pangulo, si Rodrigo Roa Duterte, kasama ang kanyang mga cabinet members, Lord Jesus. Ang lahat ng nangunguna, tagapamahala ng bansa namin, Panginoon, Lord, mga mayor, mga congressman, mga gobernador, Lord. Lahat po, O Diyos, Lord, ayusin mo ang kanilang relasyon sa inyo. Ayan po ang buhay nila, O Diyos, ay maging makatotohanan. Lord, na maglingkod, Panginoon, sa bayan. Ayusin mo ang buhay nila, Ama.
At patuloy, Panginoon, Lord, akin silang itinataas sa iyo. Kailangan kanila, Ama, ang guidance mo. Kailangan silang ma-born again, mahipo ng iyong presensya. Salamat sa presensya mo na naririto ngayon. Hallelujah. Praise your name, Lord. Salamat po, Ama, na marami. Tunay nga po, napakadakila mo, Ama. Ang aming puso ay nagagalak dahil sa iyo, Panginoon, naririto ngayon. Tunay nga po, O Diyos, pupurihin ka, sasambahin ka ng mga anak mo. Oh, hallelujah. Praise your name. Praise your name. Napakasarap, Panginoon, ng presensya mo. Oh, salamat po, Diyos. Oh, Ramakia Rasandalalahaya. Salamat, Panginoon. Salamat. Mga kapatid, tanggapin natin ang himala ng Panginoon. Come on, everybody. Receive the power and healing touch of the Holy Spirit. Receive revival in your heart. Right now, I release the power of the Holy Spirit. Salamat po, Panginoon. Pinagpala mo ang lahat, Panginoon, katunghay ngayon. In the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. Salamat po, Ama. In Jesus' name, Amen and Amen. Kaya, mga kapatid, sa oras na ito, praise God, kung kayo pinagpala ng Panginoon, kayo nakaranas ng kagalingan, pinagaling kayo instantly ng Panginoon, magpatuloy po kayo at patuloy na magpagamit na rin sa pamamagitan ng inyong mga testimony. So mag-testimony po kayo. Mag-chat lamang po kayo sa inyong lingkod, Pastor Charlie Isla. Salamat po. Pagpalain kayo ng Panginoon. Salamat sa pangalan ni Jesus. Amen and Amen.